Isang maganda at mapayapang araw po sa atin lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Ito naman po muli ang bago nating episode para sa araw na ito, tungkol po sa ating Gospel Exhortation. Ang Gospel po na ating babasahin ngayon ay mula po sa Gospel ni San Lucas, Kapitulo 21, verses 29 to 33. Ang ating binasa ay isa pong talinghaga. Ano ibig sabihin ng talinghaga? Talinghaga, isang kwento na nakatali sa hiwaga. Kaya nga talinghaga. Ibig sabihin, frontally, hindi mo masyadong maunawaan kung hindi mo pag-isipan ng mas malalim ang mga talinghaga na binabanggit dito. Tinutukoy po ng ating Panginoon ang isang senyales na magpapakita tungkol sa kanyang sinabing malapit ng wakas. Marami ang mapapansin natin na mga senyales. Ang isa na po dito, ang tungkol po sa mga dahon ng puno ng dahon at puno ng igos. Na kapag ito daw po ay nagdahon na, ibig sabihin malapit ng summer. Sa Pilipinas po ay iba't iba ring mga palatandaan na makikita natin, na masasabi natin attributable sa kapangyarihan at dakilang biyaya ng Panginoong Jesucristo. Kaya lamang minsan hindi natin napapansin o hindi natin pinapansin dahilan sa masyado tayong naniniwala sa siyensya, na kung hindi may paliwanag ng siyensya, hindi na tayo dapat maniwala. Nakita po ninyo, sa Pilipinas nga lang po walang isang instrumento na naimbento ang ating mga siyentipiko na maaaring makapag-detect kung darating o hindi darating ang lindol. Hinuha lang ng tao. Darating, baka dumating, baka sunod na taon darating, yung the big one baka darating. Wala. Kasi walang instrumento na nagsasabi sa atin na dumating o darating ang lindol. Yung katulad sa bagyo. Pag bagyo, may darating na bagyo, malayo pa, nakikita na ng satellite images na mayroon namumuong sama ng panahon, namumuong sirkulasyon ng ulap, na maaaring sabihin na natin nagsisimula na mambuo ang bagyo. Kung saan ito tutungo, depende sa direksyon ng kanyang daloy sa kalangitan, malalaman natin kung saan pupunta, saan dadaan. Kaya dapat yung mga tao magsipaghanda. Pero naniniwala ba kayo sa sabi ng mga matatanda na alam at nararamdaman ng mga hayop na may darating na sakuna? Nararamdaman ng mga hayop kung may darating na lindol. Ilang araw bago mangyari ang lindol, mararamdaman ng mga matatanda yung naghihiyawan ang mga kalabaw, naghihiyawan ang mga aso, hindi mapakali ang mga pusa, hindi mapakali ang mga ipis, lipad dito, lipad doon. Yun po ay pagpapakita na ng ating panahon na may darating na sakuna. Pero ulitin ko, dahil hindi natin ito pinapansin, baliwala lang. Baliwala lang. Ang ating kalikasan, mayroon talagang ibinibigay ng mga palatandaan. Lalo tigit sa binanggit ng ating Panginoong Jesucristo, mayroon. Ano ito mga palatandaan na malapit na? Ang dulo ng ating wakas, ng ating mundo. Yung mga gyera, yung mga rebellion, yung labanan ng kapwa bansa, labanan ng kaharian, iba't ibang calamity, iba't ibang lindol, kung saan saang lugar, pagputok ng volcano, iba pa, napakadami po nito. Na kung isa-isahin natin, masasabi natin, ito na nga siguro ang ating inihintay. Pero ulitin ko, ang sabi ng Panginoon, hindi pa yan ang huli. Pagbabadya pa lang yan ng bandang huli, kasi ang Diyos Ama lamang ang nakakaalam kung kailan ito darating. Kaya sabi niya, lahat ito lilipas din. Lindol, segundo lang, minuto lang, lilipas din. Bagyo, lilipas din yon. Lahat na mangyayari, lahat na palatandaan, lilipas din. Lilipas ang lahat. Lilipas ang lahat. Ang tao, matatapos din. Ang ating bayan, matatapos din. Balang araw, sa takdang panahon na gustuhin ng Diyos sa kanyang pamamaraan.
ang lahat ng bagay may katapusan. Pero ang may forever ay ang salita ng Diyos. Ang pagmamahal na binigay sa atin ng Diyos. Wala pong panahon yun. Noon pa man, ngayon at sa hinaharap, ang pagmamahal, ang pagmamalasakit sa kapwa, ang pagpapakumbaba, ang humbleness, ang pagbigay natin ng pagkakataon na respetuhin natin ang iba, hindi po matatapos yon. Wala pong panahon na pwedeng sasabihin na wala na. Wala nang pagmamahal ngayon. Wala na. Natabunan na ng inggit. Natabunan na ng iba't ibang uri ng damdamin ng tao. Hindi po. Mayroon. Hindi mo lang nararamdaman. May pagmamahal. May pag-aruga sa kapwa. May pagtingin sa bawat isa. Kalooban mo ang nag-uutos na magmahal ka, magbahagi ka. Anong dahilan? Kasi nga po, bahagi yon ng salita ng Diyos, aral ng Diyos, kalooban ng Diyos, na kailanman hindi kayang mabago ng panahon. Ano mang kalamidad na dumating, minsan nga, nangyayari yung kalamidad para malaman kung sino ang makakatulong, agad na makakatulong sa oras ng pangangailangan. Hindi nga ba? Pangit nga lang na maging halimbawa, pero ito ang nangyayari. Kamag-anak, kadugo, hindi magkakilala, hindi nag-uusap, walang pagmamahalan sa kapwa, hindi mo maramdaman ang kanilang relasyon na mabuti. Ano minsan ang pangyayari? Nagtitipon sa kanila para mag-usap-usap. Minsan, ginagamit ang negatibong pangyayari sa buhay natin. May isang mamamatay sa pamilya nila. Doon lamang sila magsasama-sama, mag-usap-usap, magyayakapan, mag-usap uli. Isipin mo yun? Nabago ba ang damdamin natin sa ating kapwa dahil lamang sa hindi tayo nag-uusap? Hindi po. Yun ang forever. Tinatanggihan lang natin ang damdamin ito pag karating sa atin, naramdaman natin, tinatanggihan lang. Natatabunan niya ng iba't ibang uri ng emosyon na naramdaman mo kung mayroon kang dahilan. Pero hindi po ito nagbabago. Hindi po ito nagbabago. Kaya, ang sabi ng Panginoon, lilipas ang lahat ng bagay. Lilipas ang langit at ang lupa. Subalit ang aking salita ay hindi magkakabula. Kaya, kung patuloy tayong kumapit sa Diyos, sundin ang kanyang kalooban, sundin ang kanyang mga halimbawa nung siya pa ay nabubuhay sa lupa, at mga halimbawa ng ating mga santo, mga banal, na nag-iwan sa atin ng mga aral na pwede nating maging modelo, kanilang ginawa. Paano sila naging santo? Malapit ang ating kaluluwa sa biyaya ng Panginoon. May katiyakan tayong kandidato tayo para sa buhay na walang hanggan. Kung sakaling dumating ang panahon ng katapusang inaabangan, kinakatakutan, at ang iba nito ay kinasasabikan. So anong mahalaga? Ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, yung kanyang mga aral, yung kanyang mga saloobin na ibinigay na po sa atin, maliban sa nababasa natin sa Biblia, itinuturo pa ng mga katekista. Nararamdaman natin ito kapag tayo po ay nanalangin sa gabay ng Banal na Espiritu, hindi po ito magbabago kailanman. Ano man ang mangyari,